Treasure Hunting Weekend. Mga katiyats, narito kami ngayon sa napakataas na bundok na ito. Tuktok ng bundok at sikat na sikat ang araw, napakainit, alas 11 ng umaga. At meron kaming i-survey dito na area. Kasi ayon sa nag-imbita sa atin dito ay ito daw ay merong kampo ng Hapon noong giyera, kaya klarong-klaro naman sa itsura ng tuktok ng bundok na ito ay patag na patag, kaya pwedeng meron ngang nagkampo. Katakataka lang dito ay walang gaanong malalaking bato, pero meron kaming nakita dyan, yan lang ang nag-iisang big boulder. Okay, at yan ay naka-align doon sa bundok sa background na merong hati sa gitna yung bundok, parang may kanal sa gitna. Kaya maganda ito kapag dinausing namin ito mamaya or pinindulom, kapag doon tuturo ang pendulum sa bundok na may hiwa sa gitna, ibig sabihin ay naka-inline ito, naka-inline ang treasure sa pagbaon sa boulder at saka yung bundok na nasa background nito. Okay, karamihan ng mapa ng treasures ay nandyan talaga yung bundok na may hugis, kaya binabaon nila yung mga item nila ng mga Hapon sa mga lugar na merong bundok sa unahan na merong mga hugis para madaling matandaan. And of course, ang mga bundok na yun karamihan ay east, kung hindi man east ay nasa west ang pagbaon nila. So yan ang bundok na yan, mahiwa sa gitna at katakataka na talagang gitnang-gitna yung hiwa niya. At ang forma niya ay walang kapareho sa kapaligiran na bundok. Kaya pwedeng kanyang marker ito ng treasures. Ngayon, amin ang ipendulum muna ang area naka-align dito sa big boulder papunta roon ang direksyon sa bundok. At kapag merong detection ng pendulum at ng aking dowsing doon sa alignment na yun, maganda kasi nag-coincide ang bundok na may hiwa at saka big boulder. Okay, kaya with the help of the pendulum man, atin muna i-target kung saan yung merong malakas na aura of detection. At ito ang tinuturo ng pendulum. Ito ang direksyon na nag-swing siya. Ito yung lugar na mayroong maraming punong kawayan. At meron ding dead creek, isang creek na wala ng tubig. At magkatubig lang daw pag tag-ulan.
At dito na naman kami nag-detect ng pendulum, pero hindi sa punong kawayan nagturo ang pendulum. Okay, bandang kaliwa siya. Kaya yung bandang kaliwa, yun ay alignment na ng bundok na may hiwa sa gitna at yung big boulder sa ibabaw. Kaya baka tama tayo sa unang analysis natin without using gadget or tools. Yan ang maganda pag mag-ano tayo, itong mag-aral ng pagbasa ng mga signs. Kasi kahit walang gamit ay pwede tayong makatsamba gamit lamang ang mga treasure marker reading and analysis. Karamihan ng mga bamboo na ginagamit ng Hapon sa marker for treasures ay yung mga kulay dilaw. Kaya tinatawag yung mga kulay dilaw na may stripe na Japanese bamboo. Pero yun naman ay Pinoy bamboo din yun. Tinatawag nga lang yun na Japanese bamboo ng mga treasure hunters dahil dilaw at may stripe. At pwede rin na ang native Filipino bamboo na kulay green ay magiging marker for treasures. Kagaya na lamang doon sa Mindoro, sa Lubang. Ang marker ni Onoda, ni Hiro Onoda ng kanyang treasure na tinatago ay under the native Philippine bamboo. Yung ganyan lang, yung green lang na native bamboo ng Pilipinas. Doon nagtatunnel under the bamboo si Onoda at doon din niya tinago ang kanyang natira at binabantayan na treasures. Kaya sumurrender si Onoda mga 1986 na yata yon, 25 years after the war, after the World War. Kung mali man ako, nasa 45. Basta 1980s sumurrender si Onoda dahil merong Hapon na nakikiusap sa kanya na susurrender na siya kasi tapos na ang gira. At yun ay nangyari sa Lubang, Mindoro. Si Hiro Onoda, the last struggler in the Philippines. Okay, kaya continue tayo sa pag-search mga katiyats. Ito ang mahirap sa lugar na walang mga marka, ang bato. Hugis lamang ang ating reference dito. At gamit din ng kompas, saka pendulum. So kung saan talaga malakas yung detection, doon lang tayo mag-test dig. Okay, bakit test dig palagi? Testing lang mga katiyats. Kapag maganda sa 2 to 3 meters, yan ang mga test dig na lalim. Kapag meron kayong makitang magandang sign, man-made na mga marker underground, yan na ang time na lakihan nyo pa ang butas at laliman. Huwag kagad magukay ng malalim. Mapapagod lang kayo diyan. Kailangan test dig talaga at marunong kayo magbasa ng layer ng lupa kung ito ay backfill or original or merong sinasabi natin na merong pagbabago at hindi natural. Okay, so balik tayo sa pendulum. Ito na yung parting kaliwa ng kawayan. Nakalinya na lugar doon sa bundok na may hiwa. Kaya ito isang direksyon tinuturo, medyo pataas ito.
So doon sa may unahan nito, siguradong iikot na ng pabilog itong pendulum. At sobrang kapal ng mga talahib dito mga katiats, kaya inapak-apakan ko na lang ito kaysa tatawag pa tayo ng maglalampas. Ay apak-apakan na lang natin para bababa yung mga damo. At dyan parte ang turo ng pendulum, ng penduluman, kaya dyan siya ngayon mag-pendulum. At tingnan natin kung iikot na ito. At kapag iikot, tatapusin natin to sa ating dowsing at metal detector. Okay, kaya atin to pagmasdan kung iikot ba ito ng pabilog. Okay, so kunting adjustment at ready na itong mga katropa natin dito. Okay, dala-dala yung gamit. Mamaya ay atin yan gagamitin dyan. Okay, so hindi pa umiikot, kaya nagtuturo pa rin siya ng direksyon. Kaya sa unahan konting adjustment. Ito ang mahirap talaga mga katiyads, kapag walang marker ang bundok, walang mga big boulder marker, walang marka, at history lamang ang nariyan, mga kwentong mga kwento ng mga lulo na meron daw nagbaon dyan sa bundok na yan. Kaya tayo ay tumulong sa paghanap ng mga detection dito, pero not 100%. Kapag may ma-detect tayo sa mga ganitong lugar ay meron, pero maganda na yung meron tayong pangarap kaysa walang pangarap. Okay, kaya nag-swing pa rin, kunting adjustment ito, medyo lumampas si penduluman, kaya ito yung kanyang readjust. Okay, so ito, panghuli na ito na detection kasi sigurado na dito na to bibilog ang ikot. Pabilog na ng ikot niya. Ayan, makikita natin mga katiyats. Kaya believe din ako dito sa pendulum ni Penduluman. Hindi ito yung calibrated siya na pendulum. Kasi hindi siya ikot ng ikot. Malalaman mo kapag ikot ng ikot lang or swing ng swing ay walang detection yan ng mga klaseng pendulum. Okay, so yun, natagpuan na namin ang detection. Ngayon ay gagamitan ko na ito ng aking dowsing, locator at detector. Okay, kasama ko rito ang aking nag-iisang anak, ang Surigao Sun Jr. Sana sa paglaki nito ay mahilig din ito sa treasure hunting.
At dito na portion mga katiyats ay paulit-ulit kong dinadowsing at nag-iikis ang dowsing rod ko dito sa portion kung saan na-detect din ng pendulum. Kaya maganda, positive ang resulta nito. At minsan mga katiyats, kapag ang treasure ay nasa tuktok ng matataas na bundok, karamihan ng marker ay mga bundok din na matataas. Ina-align nila ang kanilang bato na marker, na big boulder marker, ina-align yan. Katulad dito, mayroong kanal, so naka-align siya. Kaya sa detection namin kanina ay inline sa kanal ng bundok at saka bato, yung big boulder ang detection. Ito yung aming na-detect ng pendulum at dinetect ko rin ng aking metal detector. Kaya pwedeng ang bundok na ito ang isa sa marker para makuha ang direksyon nitong nakabaon diyan. Okay, at merong tatlong detection ang bundok na ito. At sa pangalawang video ay meron tayong part 2. Ito naman ang detection doon sa unahan pa nito. Kapag tayo itutuloy dito sa unahan, puntang south, papunta rito, ay ang bato na yan ay parang may ulo siya. So pwedeng pagong ito. At sa unahan nito rin ay may detection. Kaya yun ang ating abangan by next video. Perfect. At dito mga katiyats ay pinalinisan ko muna ang makapal na mga talahib na yan para makapaglakad tayo ng maayos. Gamit ko ngayon ang locator. Malayo pa lang iikot na to kasi ang locator ay sensitive yan sa mga aura. At malayo pa sa sentro ay umiikot na ang mga locator. Kaya magandang pang hanap ng sentro ay dowsing talaga, dowsing rod. Kasi hindi electronics. Ang electronics ay mga sensitive gadget ito. Kaya ngayon atin titingnan kung iikot ba nga ito diyan sa na-detect ng pendulum at dowsing. At dito gamit ang aking locator ay 4 na beses kong dinaanan ang sentro ng detection ng dowsing at pendulum. At ganun din ang resulta. Siya ay umiikot kaya merong something, merong anomaly ang lupa under. Okay? At kung ganyan ay hindi kaagad 100% na mga ginto na yan. Pwede din naman na natural minerals or natural gold. Isang packet of natural gold na marami ang concentration underground. Kaya nagdi-detect ang ating mga gamit. At pagkukay natin, ang hinahanap natin ay gold bars. Yun pala yung lupa na kinuha natin sa naiahon natin. E nandun pala kasama yung mga gold dust. At yung mga gold dust na yon, yung powder na mga gold, maliliit na hindi nakikita ng mata, yun ang na-detect natin. At sabihin kagad natin na walang ginto. Pero actually ang ginto ay natural gold na powder na nakahalo sa mga lupa. Okay, kaya last, ito papalinis ko na para sa final detection gamit ang ating Nokta Macro Deep Seeking Metal Detector. Okay, at kapag mag-detect pa rin siya, so
Yan ang confirmation na pwedeng nang mag-start paghukay gamit ang test dig na pamaraan. Testing lang muna. At positive naman ang resulta mga katiyats, kaya natagalan ako ay mataas din ang reading ng lupa dito. So ibig sabihin ng mataas ay kakaiba siya na reading doon sa unahan. Kaya pwede ngang merong nakabaon na items or kung hindi man natural mineral deposit. Kaya pwede na rin ito i-test dig sa pagbalik nitong ating mga katiyats. At kami ay magpapaalam na mga katiyats. I'll see you on my next treasure hunting weekend videos. Paalam!